On Sunday against Oklahoma City, Curry three. In the corner, he's got Clay. A fake, a fire, and a triple. And a little Curry shake there after that three. I have to ask you, we know how much respect you have for Clay, but when he did the shimmy, you're ready to check in, we're shaking your head. What were you thinking when you saw him pull that off? He knows better than that. Sina Steph Curry at Klay Thompson ang pinaka-iconic na duo sa NBA simula nung Kobe at Shaq era. Exactly right, Bob. Klay Thompson, number 3. Yung impluwensya nila ay lampas sa court. Binago nila kung paano laruin ang sport. Ni-redefine ang fundamentals nito at na-inspire ang buong generation ng players na manggarap ng mas malaki. Curry did well just to catch that. Klay Thompson, 1,003. Ang legacy ng Splash Brothers ay mananatili bilang isang timeless na kwento na may sariling chapter sa history books para i-honor ang mga extraordinary na nagawa nila. Kate Cunningham set that ball screen like Steph does for Kuminga times. Pero ang 2024 ay naging mahirap na taon para kay Klay Thompson, both on and off the court. Sa huli, umalis siya sa Warriors organization na nagpa-heartbroken kay Steph Curry. Binuhos ni number 30 ang emotions niya sa isang heartfelt tribute sa social media. "Thank you for everything, bro. Go enjoy playing basketball and doing what you do. Splash Bros for life, my guy." Pero nung hinarap ni Klay na nasa Dallas Mavericks na ngayon, ang Golden State nung November 12, 2024, nawala ang init ng samahan ng mag-teammate dati. So by the time Steph come in the game last night, he pissed. Ang bond na meron sila dati ay past na lang ngayon. Ain't no, oh, my Splash brother, nah. Yeah. Dapat magbibigay si Steph ng heartfelt speech para kay Klay bago ang game, pero nag-decide siyang wag na lang. Steph was supposed to speak before the game. He's like, I called Raymond and told him I'm not speaking. Sinubukan pa nga ni Steph na i-reach out si Klay, pero nung nag-ghost siya ni Klay, nagliyab ang inis niya. Tried to check in with Klay on something else and Klay ghosted him. So he got pissed. And here we go. Anyway, binigay pa rin ng Warriors kay Klay ang recognition na deserve niya sa pamamagitan ng isang heartfelt tribute, pero pagkatapos nun, all business na. Hindi na suot ni Klay ang Warriors jersey, kaya naging isa na lang siyang kalaban sa kabilang side ng court. Sa loob ng 4 na linya, parang sa octagon, walang kaibigan kapag nagsimula na ang laro. At nung gabing yun, dumating ang moment na yun ng 7 p.m. Pacific. Outstanding fourth quarter from Stephen Curry, who scores the last 12 Warrior points. On the return of the great Klay Thompson to the Bay Area. Bihira makitang bantayan ng dating mag-teammates ang isa't isa kapag nagharap sila, pero hindi ordinaryong kalaban ng Splash Brothers. Mula pa lang sa opening play, dumiretso na si Klay kay Curry. Walang sinayang na oras para i-assert ang sarili niya. Nag-foul si Curry pero wala siyang pakialam. Locked in siya, ready gawin ang lahat para ma-shutdown si Klay. He knew it right away that it was a bad foul. He didn't care. He didn't think anything of it. He was so overzealous to get the stop. Pumunta si Klay sa line at kalmadong naipasok ang 2 free throws. 2-0 ang score pabor kay Klay. Pero alam ng lahat na hindi yun magtatagal ng ganun. Sa wala pang 15 seconds ng game time, nag-curl si Steph mula sa isang screen at sinalo ang sakto na pass mula kay Draymond, isang play na ilang beses nang nakita ni Klay dati. Sinubukan itong i-block ni Klay pero ginawa itong signature 3-pointer ni Steph, tapos nagdagdag pa ng konting showmanship sa moment. A little bit of a point to Klay Thompson here. Sa mismong next play, deja vu. Nag-head-to-head ulit ang Splash Brothers at honestly, hindi ako magsasawa dun. Sa point na to, baka na-feel ni Draymond na naiiwan siya. Parang third wheel. At let's be real, walang may gusto ng feeling na yun. Kaya nag-decide din siyang makijoin sa action.
Huge. Whenever you can get Draymond Green knocking down catch and shoot threes like this. Nakakapagtaka kung anong sinabi niya kay Clay pagka-shoot nung tira na yun. Anyway, early sa first quarter, puro Warriors to. At ibig kong sabihin ay nililinaw ni na Steph Curry at Draymond Green na may message sila para kay Klay Thompson. Who's got the stroke tonight? Well, you can't go under, right? So your big is gonna have to show higher. Pinalaki ni Steph ang lead sa 9 at nung una mukhang magiging blowout to. Laro na baka pa mapahiya si Klay. Pero sa isip-isip ko, alam kong hindi. Showdown to ng Splash Brothers. Pero hindi ko nakalimutan na nasa floor pa rin si Luka. Pinagmukhang effortless ng scoring champion from last season ang pag-score. Tapos sa isang mabilis na pass kay Klay, pinaalala niya sa lahat ang isang bagay na alam ng Warriors fans, ang isang Klay transition 3. By Daniel Gafford. Thompson back in. Triple guard. Pagdating ng end ng first quarter, hawak ng Warriors ang 6-point lead. Uminit ang shooting ng Mavericks sa second quarter. Kung ano man ang nabuild na lead ng Warriors ay mabilis na wala thanks sa walang awang duo ni na Luka at Gafford. Here's Kuminga trying to defend Doncic. Into Gafford. Nahirapan ng Warriors na pigilan ang pagtambak at si Klay, well, nilagyan niya ng asin ang sugat ng Warriors. Nagpasok ng back-to-back threes sa loob lang ng 30 seconds. In a row. 3 threes. Naturally, gustong-gusto niya ang bawat moment nun. Si Steph, hindi masyado. Para mas lumala pa ang sitwasyon para kay Steph, nung nakashoot si Klay ng unang 3 niya, nag-shimmy pa siya. Uh-oh. And a little Curry shake there after that 3. Little gamesmanship going on here, people. Good. Look at Curry. He's smiling right now. He's smiling at us right now. May konting asaran na nangyayari dito. Napasmile at iling na lang si Steph. Man, guys, grabe tong laro na to. Hindi lang sila nagsuscore, nagbabanggaan ng Splash Brothers na parang personalan na. I mean, seriously, nakakita na ba kayo na tiningnan ni Steph Curry ng ganito ang isang tao after makashoot? Pagdating ng halftime, naiwanan ng Warriors, pero high-scoring ang laro. Ang 4-point difference ay practically quits lang. Pag-start ng second half, nagpatuloy ang labanan ng Splash Brothers. Sumablay si Klay ng layup sa kabilang side, sumagot si Steph ng tira sa kabila at dahil dun sumagot si Klay ng sarili niyang 3. Sinubukang sumagot ni Steph pero walang binibigay na tawag ang mga refs sa kanya. At alam niyo, hindi na pinoproblema ni Klay kung hindi man nakakakuha ng 7 si Curry. Having said that, sigurado akong hindi magrereklamo si Steph kung mag 0 for 10 performance ulit si Klay. Keeps it alive. Thompson 3. Missed it all. Missed it all. Habang tumatagal ang game, halatang nag-focus na si Steph. Lumalaki ang confidence niya sa bawat possession. Sa puso niya, hinding-hindi niya hahayaang makalabas si Klay Thompson sa bahay niya nang may panalo. Sabi nila, minsan kailangan mong matalo sa laban para manalo sa giyera. Pero para kay Steph, sa gabing to, determined siyang ipanalo pareho. Na-feel ng ibang Warriors ang determination ni Steph at nag-rally sa kanya. Ginagawa ang lahat para mangyari yun. Pinalaki pa nga nila ang lead sa 13. Gafford there in the corner. Green 3. Oh, Draymond Green, a big-time 3. Pero nung akala natin tapos na ang laro para kay Steph at sa Warriors, bumalik sa trabaho sina Luka at Kyrie para sa Mavericks. Sa isang iglap, nawala ang malaking lead at biglang naging one possession game na lang. Pero si Steph, nasa ibang level. Maniac siya, naglalaro na parang sinasapian at sa isip niya, nasa France siya ulit. Met by the defensive party. Inside, what a throw! What an assist, and Kuminga with a sweet finish. Papasok sa final stretch, ang tanging pakilang ni Steph ay yung 7-point cushion na meron ang team niya laban kina Klay. Para sa mga hindi nakakaalam, si Kyrie ang main recruiter na nagdala kay Klay sa Mavericks. Sa puso niya, na-feel niyang ang panalong to ay para dapat kay Klay. Hindi siya contractually bound para gawin yun. Pero bilang isang hooper, feeling niya duty niya to.
At sa loob ng 2 minuto ng fourth quarter, pinaramdam ni Kyrie ang presence niya. At biglang tie na ulit ang game, 98-98. Nice shot by Kyrie Irving. 19, you called it. Yeah, he's about to go on one of those heaters. Biglang nasa Mavericks na ang lahat ng momentum at ang Warriors, hindi pumapasok ang mga shots nila at nagkanda leche-leche na sila sa court. Nagmamount ng attack ang Mavericks pero hindi lang tungkol dun yun. Dumidiretso si Klay kay Steph. Thompson, three, kaboom! He knows that corner. He's familiar with this building. Sure, ayaw matalo ni Steph kay Klay, pero pustahan tayo na ganun din ka-determined si Klay na hindi matalo kay Steph. Firing Thompson. Klay, three, card! Big time triple! 6 threes! Sa natitirang 5 minutes at down ng 5 ang team niya, alam ni Steph na tumatakbo na ang oras at alam din yun ni Klay. Nagpanik ang arena nung nag-ice cold ang offense ng Golden State. Ayaw pumasok ng mga shots. Samantala, sa kabilang side, nagmamagic si Kyrie parang wizard at nag-dominate si Gafford gamit ang size niya. Na-overwhelm ang Warriors. And the finish inside Gafford! It is a foul and a 7-0 Maverick run. 112-105 na ngayon ang score na may humigit kumulang 4 minutes na lang sa orasan at mukhang malabo na para kay Steph Curry at sa Warriors. At dun na may nag-click sa isip ni number 30. Nagsimula to sa isang smooth na mid-range jumper. Yun ang nagpasimula ng lahat. Clock at 9. Oh, Grimes was knocked out. Curry makes him pay with the 2. 27. Pagkatapos nun, alam ni Draymond na business time na, crunch time at binalik ang oras, naglaro na parang 2017 Defensive Player of the Year. Underneath Gafford. Offensive foul. Right into Draymond Green. And Dallas doesn't have a challenge. They lost that earlier. Electric na masyado ang crowd sa point na to. Sumasabog sa bawat play. Time for Curry to kind of take over a little bit. To make it a 1-point game. Ito na ang lahat ng pinangarap ng basketball world at higit pa. Pero kung akala nila hindi na to gaganda pa, may mas malupit pa palang dadating. Si Draymond Green, nang makita ang ginagawa ng partner in crime niya, ay hindi hahayaang masayang ang Herculean effort ni Steph. The stars have come out shooting tonight. Doncic, Gafford, the collision on Auburn. What defense by Green? Sinubukang sumagot ni Klay para baliktarin ang sitwasyon, pero nag-turnover na lang siya. At si Steph, well, hindi niya pinalagpas ang chance na ipaalam to sa kanya. Sa mismong next play, effortless na nilagpasan ni Steph si Luka, tapos na i-fake si Klay ng isang malupit na pass fake bago tinapos ng isa pang bucket. Nasa zone na si Steph ngayon. Unstoppable siya at alam niya yun. Ladies and gentlemen, let me tell you, Steph Curry is still that guy. Dinala niya ang lahat ng meron siya buong game, dumiretso sa kapatid niya nang walang pag-aalinlangan at ngayon naglalabas to siya ng dance moves na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Baka all-time basketball legend si Reggie Miller, pero sa moment na to, sobrang layo ng prediction niya. Just because how the basketball gods are, you just have a feeling that Klay is going to answer this with something here. Anyway, na-turn over ni Curry ang bola, sa kabilang end, binigyan ng Mavericks ng isa pang chance. Pero hindi na capitalize ni Luka. At pagkatapos nun, well, tingin ko alam nating lahat kung anong susunod. A screen by Green, the switch to Lively. 3, Curry. Nabaliw si Steph Curry pagkatapos ng tira na yon. Sinundan ito ng isang night-night celebration na may message para kay Klay. You better stay here. You better stay here. Ang moment na to ay magiging isa sa pinaka-iconic sa career ni Steph. Isang memory na habang buhay na nakatatak sa isip bilang araw kung kailan pinakita ni Steph Curry kay Klay Thompson kung sino ang boss. Hindi maitago ni na Draymond at Steph ang satisfaction nila matapos malamangan ng dati nilang teammate. Pero hindi pa tapos ang game. Sumagot ang Mavs ng isang clutch 3 para i-cut to sa 1-point game. Pero na-foul si Steph sa next play at kalmadong na-shoot ang 2 free throws. Nagka-chance pa si Luka na itay ito gamit ang isang 3 pero kinapos ang shot niya. Won it with an outstanding
Nagyakapan ang Splash Brothers after the game. Ito ang unang beses na naglaban sila pagkatapos ng ilang taon ng brotherhood at championship glory at nag-deliver to sa bawat level. Pero si Steph, na palaging petty king, hindi napigilang gumanti ng asar kay Klay sa post-game interview. I have to ask you, we know how much respect you have for Klay, but when he did the shimmy, you're ready to check in, we're shaking your head. What were you thinking when you saw him pull that off? He knows better than that. All in all, kahit pa intense ang laban, there is no love lost sa pagitan nina Klay Thompson, Steph Curry, Draymond Green at ng buong Warriors. After the game, dumaan pa nga si Klay sa Warriors locker room kung saan puro love at respect lang ang nandun. What a game, what a night. Ganito sinusum up ng mga fans online ang unforgettable showdown na to. I think the game went perfectly. The team and the fans were buzzing, Klay played well, and everyone is happy. Right on. Couldn't have asked for a better script. I especially like Klay and Steph matching up with each other. Felt like Curry really knew how to play Klay. And then, I wanted Klay to take that last three. Otherwise, I agree.